Ang matinis na lagapak ng nabasag na babasagin ang sumalubong sa kanya, kasunod ang napakabilis na pagdaan ng mga bubog sa gilid mismo ng kanyang pisngi. Napapikit si Ara, naramdaman niya ang malamig na hihip ng hangin mula sa bilis niyon at ang biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Isang pulgada na lang. Isang pulgada na lang at maaaring ang mukha niya ang tinamaan. Umalis ka. Ang boses na iyon, malalim, garalgal, at puno ng galit na tila matagal ng kinikimkim, ay parang kulog na dumagundong sa loob ng malawak at madilim na silid. Nakatayo lang si Ara sa may pintuan, hindi makagalaw. Ang suot niyang puting uniforme ng isang caregiver ay tila lalong nagpaningning sa kanyang pagkakatayo sa gitna ng karimlan ng kwarto. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y magalang na magkadaop sa kanyang harapan, ay nanlalamig na ngayon. Naramdaman niya ang marahas na pagkabog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, isang ritmong tila gustong kumawala. Ito na ba iyon? Ito na ba ang tinatawag ni Manang Lydia na ihalimaw? Kanina lang, sa ibaba, sa napakalawak at nagniningning na sala ng mansyon, ramdam na ramdam niya ang bigat ng tingin ng matriarka ng pamilya. Si Doña Eleanor de Villa, nakaupo sa isang silyang tila trono, ay sinuri siya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito, matatalim at mapanuri, ay tila kayang basahin hindi lamang ang kanyang resume, kundi pati na ang pinakasulok-sulukan ng kanyang pagkatao. Tandaan mo, Hija, wika ni Doña Eleanor, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Narito ka para sa isang trabaho. Isa kang empleyado. You are his private nurse and nothing more. Gawin mo ang trabaho mo, tanggapin mo ang sahod mo at umuwi ka. Walang personalan. Tumango lamang si Ara, nilunok ang pagkailang na namuo sa kanyang lalamunan. Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Ang maambi ay isa sa iilang salitang Ingles na kaya niyang bigkasin ng may kumpiyansa. Sa bawat salitang binitiwan ng Donya, lalong lumiliit ang kanyang mundo. Ang buong mansyon ay tila isang malaking paalala ng kanyang abang kalagayan. Ang kinang ng mga chandelier, ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak, ang katahimikan na nababasag lamang ng mahinang ugong ng aircon, lahat ay banyaga sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, inihatid siya ng mabait, ngunit laging malungkot na si Manang Lydia, ang matagal ng kasambahay ng mga de Villa. Habang paakyat sila sa malawak na hagdanang gawa sa Nara, bumulong ito sa kanya. Pagpasensyahan mo na si Sir Miguel, Ara. Marami siyang pinagdaanan. Hindi naman siya ganyan dati. May lungkot at pag-aalala sa tinig ng matanda. Mag-iingat ka. Hindi niya lubos na naunawaan ang bigat ng babalang iyon hanggang ngayon. Ngayon, habang dahan-dahang nag-a-adjust ang kanyang mga mata sa dilim ng silid, unti-unti niyang naaaninag ang mga bagay. Nakasara ang makakapal na kortina, pumipigil sa anumang sinag ng araw na makapasok. Ang hangin ay mabigat, amoy gamot at kalungkutan. At sa gitna ng lahat, malapit sa bintana, ay ang isang anyo. Isang lalaking nakaupo sa wheelchair, ang kalahati ng katawan ay natatakpan ng anino, ang kalahati ay bahagyang tinatamaan ng manipis na liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Si Miguel de Villa. Ang pasyente niya. Ang halimaw. Muling sumagi sa isipan ni Ara ang mukha ng kanyang ina, ang mga guhit ng pag-aalala sa noo nito nang ihatid siya sa terminal ng bus. Sumagi sa isipan niya ang halaga ng utang na iniwan ng pagpapagamot sa kanyang yumaong kapatid, isang halagang kahit sa panaginip ay hindi niya kayang kitain kung mananatili siya sa probinsya. Ang trabahong ito, sa kabila ng panganib at pagpapakababa, ang tanging tulay niya para makatawid mula sa kumunoy ng kahirapan. Hindi siya pwedeng tumakbo. Hindi siya pwedeng matakot. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Ang takot na kanina ay gumagapang sa kanyang dibdib ay dahan-dahan niyang itinulak pababa, pinalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang mga kamay niyang nanlalamig ay ikinuyom niya hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng pagbaon ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Binaliwala niya ang lalaking nasa wheelchair. Ang kanyang atensyon ay natuon sa sahig. Sa mga bubog ng basong nagkalat na parang kumikinang na mga luha sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy. Sa kabila ng nakabibinging katahimikan na pumalit sa sigaw kanina, humakbang si Ara papasok sa silid. 1, 2, 3 hakbang. Ang bawat yabag niya ay tila isang paninindigan. Nilampasan niya ang hindi nakikitang linya na tila itinakda ng galit ng lalaki.
dahan-dahan siyang lumuhod. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay umalinggaw sa silid. Hindi niya ininda ang posibleng sakit. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa kanyang gagawin. Isa-isa, pinulot niya ang mga piraso ng basag na babasagin. Maingat! Dahan-dahan. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pag-aaruga ay maingat na iniiwasan ang matatalim na gilid. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong kanyang pinipigilan. 1 piraso. 2 piraso. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Isang titig na puno ng pagtataka, marahil ay inis. Inaasahan siguro nitong siya ay iiyak, magagalit, o tatakbo palabas ng silid tulad ng mga nauna sa kanya. Ngunit hindi. Patuloy lang siya sa pagpulot, bawat piraso ay maingat niyang inilalagay sa kanyang kabilang palad. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan, isang katahimikang mas mabigat at mas nakakakaba kaysa sa sigaw kanina. Sa katahimikang iyon, si Ara Reyes, ang abang caregiver mula sa probinsya, ay nagpulot ng mga bubog sa silid ng halimaw, at hindi niya alam na sa paggawa niyon, sinisimulan na rin niyang pulutin ang mga basag na piraso ng buhay nito. Kinabukasan, nagising si Miguel sa isang katahimikang hindi pamilyar. Walang amoy ng alikabok o gamot na nanunuot sa hangin. Ang makakapal na kortina ay bahagyang nakaawang, hinahayaang pumasok ang isang manipis na sinag ng liwanag ng umaga, na tumatama sa sahig na ngayon ay malinis na at walang bakas ng kahit isang bubog. Nawala na ang ebidensya ng kanyang galit. Tila isang masamang panaginip na binura ng umaga. Ngunit hindi ito panaginip. Naaalala niya ang lahat. Ang matinis na tunog ng nabasag na baso. Ang takot o gulat sa mukha ng bagong dating na babae. At ang pinaka hindi niya malilimutan, ang ginawa nito pagkatapos. Ang pagluhod. Ang tahimik na pagpulot sa bawat piraso ng kanyang galit na isinabog niya sa sahig. Napatiimbagang si Miguel. Isang magaling na aktres. Ito ang unang pumasok sa kanyang isip. Sa loob ng ilang buwan mula nang mangyari ang aksidente, marami na siyang nakitang tulad nito. Mga nurse na nagpapakita ng labis na awa, mga caregiver na may peking ngiti, lahat sila ay may iisang layunin. Ang pera ng mga Devilla. Ang bawat pag-aalaga ay may katumbas na presyo. Ang bawat pagtitiis ay isang puhunan. Naalala niya si Isabel. Noong mga unang linggo, naroon pa ito. Upo sa tabi niya, hahawakan ang kamay niya para lang sa litrato na ipopost sa social media na may caption na #unconditional love. Pero sa likod ng kamera, ang naririnig niya ay mga bulong ng pagrereklamo. Ang baho ng gamot dito. Kailan kaya matatapos to? And by God, I'm so tired. Ang pag-aalaga ni Isabelle ay isang palabas. At nang sabihin ng mga doktor ang salitang i-permanent, ang palabas ay biglang natapos. Ang huling eksena ay ang pag-alis nito ng walang paalam. Kaya't nang makita niya ang babaeng ito, si Ara, iyon ang pangalan niya, na may determinasyon sa mukha habang naglilinis, hindi siya humanga. Nagduda siya. Mas magaling itong umarte kaysa sa mga nauna. Mas matiisin. Marahil, mas malaki ang presyong gusto niyang makuha sa huli. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Ara na may dalang tray. Nakasuot pa rin ito ng puting uniforme, malinis at plansado. Ang buhok niya ay maayos na nakatali, walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Sa paningin ni Miguel, ang kaayusang iyon ay isang anyo ng pagkukunwari. Sir Miguel, oras na po para sa almusal ninyo, sabi nito sa isang boses na kalmado at propesyonal. Inilapag nito ang tray sa bedside table. Isang mangkok ng mainit na lugaw na may sahog na manok at tinadtad na dahon ng sibuyas. Tiningnan ni Miguel ang pagkain ng may pandidiri. Hindi ako gutom. Kailangan niyo pong kumain, sir. Para sa mga gamot ninyo. Hindi nagbago ang tono ng boses nito. Sinabi kong hindi ako gutom, pag-ulit niya, mas matigas ang boses. Ayoko niyan. Mukhang pagkain ng baboy. Kung sino man sa mga dating nag-alaga sa kanya ang nakarinig niyon, marahil ay napahiya na o nagsimulang magpaliwanag. Ngunit si Ara ay hindi kumibo. Kinuha nito ang mangkok at isang kutsara at umupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Kahit 3 subo lang po, sir, mahinahong sabi nito, isinubo ang kutsara sa lugaw at iniangat ito patungo sa kanya. Tinitigan niya ito ng masama.
Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Umalis ka. Hindi nito ibinaba ang kutsara. Ang mga mata nito, malalim at seryoso, ay nakatitig sa kanya. Hindi galit, hindi rinawa. Tila isang pader na hindi matitibag. Nakita niya ang pagod sa ilalim ng mga mata nito, isang bagay na hindi napansin kahapon dahil sa dilim. Ngunit ang kamay nitong may hawak sa kutsara ay hindi nanginginig. Lumipas ang 1 minuto. 2. 3. Nakabitin lang sa ere ang kutsara, naghihintay. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Ito ay isang labanan ng kalooban at alam ni Miguel na sinusubok siya ng babaeng ito. Isang pang-iinsulto. Sa huli, dahil sa inis at sa kagustuhang matapos na ang eksenang iyon, padabog niyang ibinuka ang kanyang bibig. Mabilis ngunit maingat na isinubo ni Ara ang lugaw. Mainit ito at sa totoo lang, masarap. Ngunit hindi niya iyon sasabihin. Pagkatapos ng 3 subo, isinara niya ang kanyang bibig at umiling. Tumango lang si Ara, ibinaba ang mangkok, at inabot sa kanya ang 1 basong tubig at ang mga gamot niya. Walang salita, walang ngiti ng tagumpay. Tahimik lang itong gumalaw, tila isang anino na ginagawa ang kanyang tungkulin. Mas lalo siyang nainis. Ang katahimikan nito ay mas masahol pa kaysa sa isang sigaw. Kinahapunan, nagkunwari siyang natutulog. Isang taktika na madalas niyang gawin para mapag-isa. Narinig niyang pumasok si Ara para kunin ang tray ng pananghalian na hindi niya ginalaw. Akala niya ay aalis din ito kaagad, ngunit narinig niya itong umupo sa silyang nasa sulok ng kwarto. Maya-maya, narinig niya ang mahinang boses nito. Hello, Nay Opo, kararating ko lang po galing sa school kanina. Nagsisinungaling, isip ni Miguel. School? Narito siya buong araw. Opo, Nay. Okay lang po ako dito. Mababait po sila. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Ang importante, uminom po kayo ng gamot ninyo sa tamang oras, Ti. May narinig siyang bahagyang panginginig sa boses nito sa huling mga salita. Isang panginginig na pilit tinatago sa ilalim ng isang masayang tono. Opo, Nay. I love you po. Bye. Katahimikan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata ng bahagya. Mula sa kanyang kinahihigaan, nakita niya ang likod ni Ara. Nakayuko ito, ang isang kamay ay nakatakip sa bibig, at ang mga balikat nito ay bahagyang umuuga. Umiiyak ba ito? Isang kakatuwang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Miguel. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Awa! Mabilis niya itong iwinaksi. Parte pa rin ito ng palabas. Lahat ng ito ay parte ng isang mas malaking plano para makuha ang simpatsya niya, ang tiwala niya, at sa huli, ang pera niya. Iyon lang iyon. Nakita niyang huminga ito ng malalim, itinuwid ang kanyang likod, at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Nang humarap ito para kunin ang tray, ang mukha nito ay kalmado na ulit. Blanco. Professional. Tila walang nangyari. Ang pagbabagong iyon ay mas lalong nagpatibay sa hinala ni Miguel. Isang taong kayang itago ang emosyon ng ganoon kabilis ay mapanganib. Tapos na ang drama, bigla niyang tanong, ang boses ay puno ng pang-uyam. Natigilan si Ara, ang kamay ay nanatiling nakahawak sa tray. Tumingin ito sa kanya, at sa isang saglit, nakita ni Miguel ang bakas ng sakit sa mga mata nito, bago ito muling natabunan ng blankong ekspresyon. Hindi ko po kayo maintindihan, sir, sagot nito, kinuha ang tray at tumalikod para lumabas. Naiwan si Miguel na puno ng inis. Inis sa babae. At inis sa sarili dahil sa kung anumang kakatuwang emosyon ang naramdaman niya kanina. Sa galit, sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang frustrasyon, sa pag-uutos sa mga kalamnan na ayaw sumunod. Galaw! Gumalaw kayo! Sigaw niya sa kanyang isip. At may nangyari. Isang matinding kirot, parang libo-libong karayom, ang biglang sumaksak sa kanyang kanang binti. Nagsimula ito sa hita, bumaba sa tuhod, hanggang sa kanyang talampakan. Ang kanyang kalamnan ay biglang nanigas na parang bato, kumukurba sa paraang hindi natural. Napasinghap si Miguel, napakagat sa kanyang labi para pigilan ang isang sigaw ng sakit. Ang buong katawan niya ay napapitik sa tindi ng kirot. Isang muscle spasm. Ang kinatatakutan niyang paalala ng kanyang kapansanan.
Hindi niya namalayang nakabalik na pala si Ara sa silid. Sir Miguel, okay lang po ba kayo? Narinig niyang tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Lumabas ka, sigaw niya, ang boses ay garalgal dahil sa sakit at hiya. Ayaw niyang makita siya ni Numan sa ganitong kalagayan. Mahina. Kaawa-awa. Ngunit hindi ito nakinig. Mabilis nitong inilapag ang hawak na baso sa mesa at lumapit sa kanya. Hindi ito nagpakita ng takot o pagkasuklam. Sa halip, ang nakita niya sa mukha nito ay isang klase ng focus. Isang propesyonal na kahandaan. Huwag po ninyong labanan, sir. Relax, sabi nito sa isang mahinahon ngunit may otoridad na boses. Bago pa man siya makapalag, naramdaman na niya ang mga kamay nito sa kanyang binti. Inalis nito ang kumot na nakatakip sa kanya. Ang mga daliri ni Ara ay madiin, ngunit maingat na sinimulang masahihin ang naninigas niyang kalamnan. Alam na alam nito kung saan pipindutin, kung paano hahaplusin para pakalmahin ang nagwawalang mga litid. Get your hands off me, pilit niyang sigaw, pero ang boses niya ay mahina na. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng ibang sensasyon, ang init na nagmumula sa mga palad nito. Sandali lang po ito, sir. Hinga po kayo ng malalim, patuloy nito, hindi natitinag sa kanyang pagtutol. Ang mga kamay nito ay patuloy sa ritmikong pagmamasahe, mula sa kanyang hita pababa sa kanyang binti. Ramdam niya ang lakas sa mga daliri nito, isang lakas na hindi mo akalain sa isang babaeng may ganoong kapayat na pangangatawan. Gusto niyang itulak ito palayo. Gusto niyang sumigaw muli. Ang paghipo nito ay isang panghihimasok, isang malinaw na paalala ng kanyang kahinaan. Isang paalala na kailangan niya ng tulong ng ibang tao para sa sarili niyang katawan. Ngunit ang katawan niya ay isang taksil. Sa bawat haplos at diin ng mga daliri ni Ara, ang naninigas na kalamnan ay tila unti-unting bumibigay. Ang matinding kirot na parang tinutusok ng libo-libong karayom ay dahan-dahang humuhupa, napapalitan ng isang mapurol na kirot at pagkatapos ng isang kakaibang ginhawa. Nagpatuloy ang pagmamasahe nito sa loob ng ilang minuto na para kay Miguel ay isang kawalang hanggan. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig sa silid ay ang kanyang sariling pinipigilang paghinga at ang mahinang tunog ng pagkiskis ng mga palad nito sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ayaw niyang makita ang ekspresyon sa mukha nito. Ayaw niyang makita ang awa, ang pagkailang, o mas masahol pa, ang isang ngiti ng tagumpay. Ayaw niyang bigyan ito ng ganoong kasiyahan. Ngunit ang katahimikan nito ay nakakabingi. Bakit hindi ito nagsasalita? Bakit hindi ito nagyayabang na tama ito? Bakit hindi ito nagrereklamo? Ang mga dating nag-alaga sa kanya ay tiyak na may sasabihin. Tingnan mo, sir, kung nakinig lang kayo sa akin. O kaya, buti na lang at narito ako. Pero si Ara, wala. Tahimik lang itong nagtatrabaho. Ang kanyang paghipo ay walang halong mali siya, walang bahid ng personal na interes. Ito ay mekanikal, ngunit sa parehong pagkakataon, puno ng pag-iingat. Ito ang paghipo ng isang propesyonal. Nang maramdaman niyang tuluyan ng lumuwag ang kanyang kalamnan, unti-unting bumagal ang mga kamay ni Ara. Ang huling mga haplos nito ay magaan na lamang, tila tinitiyak na tuluyan ng kumalma ang kanyang binti. Muli, katahimikan. Hinintay ni Miguel ang susunod nitong gagawin. Ang pag-atras. Ang pagkuha ng kumot para muli siyang takpan. Ang pagsasabi ng, okay na po kayo, sir. Ngunit nanatili itong nakaluhod sa tabi ng kanyang kama, ang mga kamay ay marahang nakapatong pa rin sa kanyang binti, tila naghihintay. Doon niya napagtanto. Hindi siya nito itutulak. Hindi siya nito iiwan hanggat hindi niya sinasabi. Ang desisyon ay nasa kanya. Ang orgulyo niya, ang natitirang dignidad niya, ay sumisigaw na itaboy niya ito. Sabihin mo nang umalis na siya. Tapos na ang kailangan niya. Ngunit sa ilalim ng pagod, ng sakit na lumipas, at ng kahihiyan, may isa pang bagay siyang naramdaman. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula nang iwan siya ni Isabelle at talikuran ng mundo. Kapayapaan. Ang init mula sa mga palad nito na naiwan sa kanyang balat ay tila isang balsamo. Hindi lang para sa kanyang kalamnan, kundi para sa isang sugat na mas malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ito itinulak. Hindi niya ito sinigawan. Ipinikit na lamang niya ng mariin ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na damhin ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa kanila.
Isinuko niya ang pakikipaglaban kahit sa sandaling iyon lamang. At sa gitna ng kanyang pagkalito at pagod, isang tanong ang tahimik na namuo sa kanyang isipan, isang tanong na kinatakutan niyang sagutin. Bakit? Bakit ang mga kamay niya ay nagdudulot ng ganitong kapayapaan? Lumipas ang mga araw na tila isang mahinahon ngunit maingat na sayaw. Ang dating silid na puno ng galit at dilim ay unti-unting nagkaroon ng siwang para sa liwanag. Hindi na siya sinisigawan ni Miguel. Hindi na rin ito nagtatapon ng gamit. Ang mga pagkain ay naubos na, kahit walang salitang namumutawi sa bibig nito pagkatapos. Isang tigil putukan. Isang marupok na kasunduan na nabuo hindi sa salita, kundi sa isang gabing puno ng sakit at sa isang pag-aalagang walang pag-aalinlangan. Nananatili pa ring mailap si Miguel. Madalas, nakatalikod lamang ito sa kanya, nakaharap sa bintanang may makakapal na kurtina, tila naglalakbay ang isip sa isang mundong hindi niya kayang pasukin. Ngunit hindi naramdam ni Ara ang bagsik ng pagtanggi. Napalitan iyon ng isang mabigat na pader ng kalungkutan, isang bagay na mas naiintindihan niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa isang estante na natatabunan na ng alikabok, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga libro, karamihan ay mga nobelang tungkol sa abentura, mga kwento ng paglalakbay sa malalayong lupain. Mga bagay na kabaligtaran ng buhay ni Miguel ngayon na nakakulong sa apat na sulok ng kanyang silid. May pag-aalinlangan, kumuha siya ng isa. Ang pabalat ay nagpapakita ng isang malaking barko na sumusuong sa isang naggangalit na karagatan. Sir Miguel, mahina niyang tawag. Walang sagot. Ngunit nakita niyang bahagyang gumalaw ang ulo nito. Isang senyales na ito'y nakikinig. Naglakas loob siyang magpatuloy. Gusto niyo po bang basahan ko kayo? Katahimikan. Inaasahan na ni Ara ang isang matalim na huwagi o ang isang nakakabinging katahimikan. Ngunit wala. Ang katahimikang iyon ay hindi pagtanggi. Ito ay paghihintay. Kaya't umupo siya sa silya sa may paanan ng kama, binuksan ang libro at nagsimulang magbasa. Ang boses niya sa simula ay nanginginig ng bahagya, hindi sanay sa ganitong gawain. Ngunit habang lumalalim siya sa kwento ng mga pirata, mga nawawalang kayamanan, at mga islang hindi pa natutuklasan, ang kanyang boses ay nagkaroon ng sigla. Nadadala siya sa kwento, at sa isang sandali, nakalimutan niyang siya ay isang caregiver at ang kaharap niya ay isang supladong pasyente. Hindi niya ito tinitingnan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa mga salita. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang ang wheelchair ni Miguel ay dahan-dahang umikot, hindi na nakatalikod, kundi nakaharap na sa kanyang direksyon. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, kabanata pagkatapos ng kabanata, hanggang sa ang sikat ng araw sa siwang ng kurtina ay napalitan na ng kulay kahel na dapit hapon. Nang tumigil siya para uminom ng tubig, napansin niya ang refleksyon ni Miguel sa madilim na screen ng telebisyon. Ang mga mata nito ay bukas, nakatuon sa kanya, at mayroong isang bagay doon na ngayon niya lang nakita, hindi galit, hindi pagdududa, kundi isang tahimik na atensyon. Tila sa pamamagitan ng kwento, pansamantala itong nakatakas sa kanyang bilangguan. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ara. Isang mainit na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang matapos ang isang kabanata, isinara niya ang libro. Hanggang dito na lang po muna para bukas, sabi niya. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit habang tumatayo siya, narinig niya ang boses nito. Anong pangalan mo? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Ara, ito'y parang isang kulog. Natigilan siya. Alam niyang alam nito ang pangalan niya. Nakasulat ito sa kontrata. Sinabi ito ng kanyang ina. Ngunit ito ang unang pagkakataon na tinanong siya nito ng direkta, ng seryoso. Tila ngayon lang siya nito nakita bilang isang tao. Humarap siya rito. Ara po. Ara Reyes. Tinitigan siya nito ng ilang segundo. Ara, ulit nito sa isang mahinang boses, tila isinasaulo ang tunog. At pagkatapos, muli itong tumalikod, humarap sa bintana, at bumalik sa sarili nitong mundo. Ngunit para kay Ara, sapat na iyon. Ang pagbanggit nito sa kanyang pangalan ay isang maliit na liwanag, isang patunay na sa ilalim ng maskara ng halimaw, mayroong isang taong naghihintay na matagpuan. Ang liwanag na iyon gayunpaman ay hindi nagtagal. Isang linggo pagkatapos noon,
abala si Doña Eleanor sa pag-organisa ng isang malaking tea party para sa kanyang mga amiga. Ang buong mansyon ay napuno ng mga bulaklak, ng mga abalang kasambahay, at ng matinis na tawanan ng mga bisitang sosyalera. Ginawa ni Ara ang lahat para hindi magpakita. Mananatili na lang siya sa silid ni Miguel. Ngunit tila may ibang plano si Doña Eleanor. Habang naghahanda siya ng tanghalian ni Miguel, isang katulong ang kumatok. Pinapatawag po kayo ni Ma'am Eleanor sa hardin. Kinabahan si Ara. Iniwan niya si Miguel at maingat na bumaba. Sa hardin, ang mga bisita ay nakaupo sa mga mesang puti na papalibutan ng mga rosas. Nakita niya si Doña Eleanor sa gitna ng lahat, isang reyna sa kanyang korte. Ara, halika rito, tawag nito sa kanya, ang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng utos. Napatingin sa kanya ang lahat ng bisita, ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad. Mga amiga, simula ni Doña Eleanor, ang isang kamay ay nakahawak sa balikat ni Ara. Ito si Ara. Siya ang taga-alaga ni Miguel. Ang paraan ng pagsabi nito sa salitang itaga-alaga ay may bahid ng pagmamaliit na tila sinasabing pikatulong. Ngumiti ang mga kaibigan nito, mga ngiting hindi umaabot sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang espesimen na sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Dahil abala ang lahat, patuloy ng Donya, ikaw na muna ang magsilbi ng tsaa sa amin, Hija. Kaya mo naman, hindi ba? Iyon ay isang utos, hindi isang tanong. Namilog ang mga mata ni Ara. Hindi ito parte ng trabaho niya. Ngunit nakita niya ang matigas na tingin ni Doña Eleanor. Isang tingin na nagsasabing, sumunod ka o mawawalan ka ng trabaho. Napalunok si Ara. Ang imahe ng kanyang ina at ng kanilang mga utang ay muling sumagi sa kanyang isipan. Wala siyang pagpipilian. Opo, ma'am, sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Kinuha niya ang isang mabigat na silver tray na may nakapatong na porselanang pitsel at mga eleganting tasa. Bawat hakbang niya ay maingat, ramdam na ramdam niya ang mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Ang mga bulungan at mahihinang hagigikan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Habang papalapit siya sa isang mesa, isang babaeng may malaking diamanteng hikaw ang biglang iniunat ang kanyang paa, na tila nagkakamot lamang ng sakong. Hindi ito napansin ni Ara. Sumabit ang kanyang paa. Nawalan siya ng balanse. Ang sumunod na nangyari ay tila nag-slow motion. Ang pagtilapo ng tray mula sa kanyang mga kamay. Ang matinis na tunog ng mga tasang nababasag sa batong sahig. Ang pagsaboy ng mainit na tsaa. Isang kolektibong pagsinghap ang umalingaw-ngaw na mabilis na sinundan ng nakakainsultong katahimikan. Nakatayo si Ara, o mas tamang sabihin, nakaluhod sa gitna ng gulo. Basag na porselana. Basang sahig. At ang kahihiyang bumabalot sa kanya na parang isang makapal at mabigat na kumot. Gusto niyang maglaho. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Nakita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Doña Eleanor. Ito na ang katapusan niya. Ngunit bago pa man makapagsalita ang Donya, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na malamig, malinaw, at puno ng otoridad na hindi niya pa narinig dati. She is Jill's private nurse. Not his servant. Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Sa may pintuan ng terrace, nakaupo sa kanyang wheelchair, ay si Miguel. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay parang yelo, matalim na nakatuon hindi sa mga bisita, kundi sa sarili niyang ina. Dahan-dahan itong ibinaling ang tingin sa mga babaeng nakapaligid sa mesang puno ng gulat. Tulungan niyo siya. Napatulala si Ara. Mula sa sahig, sa gitna ng kanyang kahihiyan, tiningala niya ang lalaking tinawag niyang halimaw. At sa sandaling iyon, ang nakita niya ay hindi isang halimaw, kundi isang hindi inaasahang tagapagtanggol. Ang maliit na liwanag na kanina ay halos mamatay ay muling sumiklab, mas maliwanag at mas nakakalito kaysa dati. Ang insidente sa tea party ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa mansyon. Si Doña Eleanor ay hindi na gaanong pumapasok sa kanyang silid, at kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, ang mga tingin nito sa kanya ay maihalong sama ng loob at pagtataka. Hindi pinansin ni Miguel ang lahat ng iyon. Sa isip niya, hindi niya ipinagtanggol si Ara. Ang sarili niyang karangalan ang kanyang ipinagtanggol. Si Ara ay kanyang nurse,
isang extension ng kanyang personal na espasyo. Ang pagpapahiya dito ay pagpapahiya na rin sa kanya. Iyon lang iyon. Isang lohikal na paliwanag na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili para maniwala siya rito. Ngunit sa gabi, kapag ang katahimikan ay bumabalot sa silid at naririnig niya ang mahinang pag-ubo ni Ara mula sa kabilang kwarto kung saan ito natutulog, hindi niya maiwasang isipin ang itsura nito noong nakaluhod ito sa sahig. Isang itsura ng lubos na kahihiyan na mabilis na napalitan ng pagkamangha nang marinig nito ang kanyang boses. Ang pagkamanghang iyon ay gumambala sa kanya. Kaya't nang imungkahi ng kanyang doktor ang isang pagbabago ng kapaligiran, a change of scenery might do you good, Miguel. Fresh air, different viewed, agad siyang pumayag. Sa hacienda, sabi niya, hindi sa doktor, kundi kay Ara na siyang nag-aabot sa kanya ng isang basong tubig. Gusto kong pumunta sa hacienda sa Batangas. At doon, nagbago ang lahat. Ang Hacienda de Villa ay ibang-iba sa malamig at formal na mansyon sa Maynila. Dito, ang hangin ay malinis at may amoy ng mamasa-masang lupa at sariwang damo. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon, ang ihip ng hangin sa mga puno ng niyog, at ang malayong ungol ng mga baka. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Miguel na siya ay nakakahinga. Pinapanood niya si Ara habang ito ay namamangha sa lawak ng lupain. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa habang tinitingnan ang hanay ng mga puno ng mangga, ang bughaw na lawa sa di kalayuan, at ang kabayong malayang tumatakbo sa pastulan. Nakita niya rito ang isang simpleng kagalakan, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ka pa ba nakakakita ng kabayo? Tanong niya isang hapon, ang boses ay may bahagyang pang-aasa. Itinutulak siya nito sa kanyang wheelchair sa isang landas na maililim ng mga puno ng akasya. Umiling si Ara, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Sadhi lang po, sir. At sa kalesa sa Quiapo. Pero hindi po ganito. Malaya. May kung anong kumurot sa dibdib ni Miguel. Malaya. Isang salitang para sa kanya ay isa na lamang alaala. Dinala niya ito sa mga lugar na paborito niya noong bata pa siya. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga kung saan niya itinayo ang kanyang unang treehouse. Sa pampang ng lawa kung saan siya unang natutong mangisda, kasama ang kanyang yumaong ama. Hindi niya namamalayan, nagkukwento na siya. Mga kwento ng kanyang kabataan, mga panahong ang kanyang mga binti ay kaya pa siyang dalhin kahit saan niya gusto. At si Ara, nakikinig lang. Hindi ito sumasabad. Ang presensya nito ay tahimik at magaan. Hindi tulad ng presensya ni Isabel noon, na kahit sa mga pinakamagagandang lugar, ang laging bukang bibig ay kung paano ito magiging maganda sa isang litrato. Isang gabi, habang sila ay nakaupo sa malawak na beranda ng bahay bakasyonan, ang lamig ng hangin ay nagsimula ng dumampi sa kanilang mga balat. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan at sa mga alitaptap na kumikislap sa hardin. Dito nangyari yon, bigla niyang sinabi, ang boses ay halos isang bulong. Tumingin sa kanya si Ara, naghihintay. Huminga siya ng malalim, naramdaman niya ang pamilyar na pait na gumuhit sa kanyang lalamunan. Ang aksidente. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ito. Marahil ay dahil sa hangin. Marahil ay dahil sa katahimikan. O marahil, dahil sa unang pagkakataon, may isang taong sa tingin niya ay makikinig ng hindi nang husga. Pauwi na kami noon galing sa isang party. Mabilis ang takbo ko. Lasing ako ng kaunti pag-amin niya. Ang bawat salita ay mabigat. May kasama ako. Hindi niya binanggit ang pangalan. Ang pangalang iyon ay parang lason sa kanyang dila. Ang babaeng akala ko ay mamahalin ako habang buhay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kasama ko siya sa kotse. Nagtatalo kami. Hindi ko na maalala kung tungkol saan. Siguro tungkol sa isa na namang lalaking lumalandi sa kanya o sa isang mamahaling bag na gusto niyang bilhin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, muling nakikita ang mga ilaw ng paparating na truck, ang matinis na tunog ng preno, ang pagtilapo ng lahat. Nang magising ako sa ospital, ang unang hinanap ko ay siya. Sabi nila, minor scratches lang daw ang natamo niya. Isang himala. Pero ako heto. Itinuro niya ang kanyang mga binti na walang buhay. Noong una, naroon pa siya. Umiiyak. Nangangako. Pero nang sabihin ng mga doktor na baka hindi na ako makalakad ulit bigla siyang naglaho.
Parang bula. Iniwan niya ako noong panahong pinakakailangan ko siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, sinalubong siya ng mga mata ni Ara. Walang awa. Walang paghusga. Ang nakita niya ay isang malalim na pag-unawa, isang anino ng kalungkutan na totoo at hindi peke. Nawalan na rin po ako, mahinang sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ang kapatid ko po. Ang sakit-sakit po pala kapag may isang taong mahalaga sa'yo na bigla na lang mawawala. Pakiramdam mo, may isang bahagi sa'yo na namatay kasama niya. Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng pader na itinayo ni Miguel sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Nakita niya ang sarili niyang sakit sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Sir Miguel, ang mayamang amo. At hindi na rin ito si Ara, ang abang caregiver. Sila ay dalawang taong pinag-isa ng kani-kanilang nawawalang piraso. Hindi niya namalayan ang sariling unti-unting lumalapit. Ang ilaw ng buwan ay tumatama sa mukha nito, nagbibigay liwanag sa isang butil ng luha na namuo sa gilid ng mata nito. Inangat niya ang kanyang kamay, isang kamay na matagal nang hindi gumalaw para sa ganitong dahilan, at marahang pinunasan ang luhang iyon gamit ang kanyang hinlalaki. Ang balat nito ay malambot at mainit. Nagkatinginan sila at sa katahimikan, may isang bagong wika na nabuo sa pagitan nila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay halos isang hinga na lang. Ang puso ni Miguel ay bumilis sa paraang matagal na niyang kinalimutan. Isang pintig ng pag-asa ng posibilidad. Lalapit pa sana siya. Miguel, anak. Ang boses na iyon, matamis, masaya, ngunit mailasong pahiwatig, ay parang isang kidlat na pumutol sa sandali. Mabilis na lumayo si Ara, habang napalingon naman si Miguel sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may pintuan ng beranda si Doña Eleanor, ang mukha ay nagliliwanag sa isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. May bisita tayo bukas, masayang anunsyo nito, ang bawat salita ay tila isang patalim na tumutusok sa nabuong kapayapaan. Miguel, anak. Isabel is coming. Isabel. Ang pangalan ay umalingaw sa isipan ni Ara na parang isang basag na kampana. Sa isang iglap, ang mahikang binuo ng gabi, ng mga alitaptap, at ng isang hindi inaasahang pag-amin ay naglaho. Ang init na naramdaman niya mula sa pagdampi ng daliri ni Miguel sa kanyang pisngi ay napalitan ng panunuot na lamig. Mabilis siyang umatras, ang puso niya ay kumakabog sa isang halo ng gulat at isang emosyong hindi niya gustong pangalanan. Selos? Hindi. Wala siyang karapatan. Siya lang ang caregiver. Ang yaya. Ang utusan kung tatanungin si Doña Eleanor. Si Isabel. Iyon pala ang pangalan ng babaeng minahal ni Miguel. Ang babaeng nang iwan sa kanya. Ang babaeng babalik bukas. Kinabukasan, ang payapang hasyenda ay tila nagising sa isang bagong uri ng tensyon. Ang hangin ay hindi na gaanong sariwa, ito'y mabigat sa pag-aabang. Si Doña Eleanor ay masigla, nag-uutos sa mga kasambahay na maghanda, na maglinis, na maglagay ng mga sariwang bulaklak sa bawat sulok. Ang kanyang ngiti ay parang isang maskarang isinuot para sa isang importanteng pagtatanghal. Si Miguel naman ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng isang halimaw na nag-aabang sa dilim. Ito ay ang katahimikan ng isang sundalong naghahanda para sa isang laban na ayaw niyang salihan. Ginawa ni Ara ang lahat para maging abala. Naglaba siya ng mga damit. Nag-ayos ng mga gamit ni Miguel. Nagpunas ng mga bintana. Ano mang gawain para lang mailayo ang kanyang isip sa paparating na bisita. Ngunit sa bawat kilos niya, ang pangalang Isabelle ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ano ang itsura nito? Bakit ito babalik? At ang pinakamasakit na tanong, ano ang mararamdaman ni Miguel kapag nakita niya itong muli? Tanghali, isang magarang puting kotse ang pumasok sa daanan ng hasyenda. Mula sa bintana ng silid ni Miguel, pinanood ni Ara ang paghinto nito sa harap ng bahay. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. Si Isabelle ay ang larawan ng perpeksyon. Ang kanyang mahabang buhok ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang suot na puting bestida ay yumayakap sa kanyang balingkinitang katawan. Kahit sa malayo, kitang-kita ni Ara ang kagandahang tila pang magazine. Ang bawat galaw nito ay maihalong kumpiyansa at karangyaan. Sa tabi niya, naramdaman ni Ara ang pag-igting ng katawan ni Miguel. Hindi ito nagsalita,
Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa braso ng kanyang wheelchair ay sapat ng sagot. Sinalubong ni Doña Eleanor si Isabel sa may hagdanan na may kasamang yakap at ngiti. Isabel, Hija. I'm so glad you came. Tita Eleanor, sagot ni Isabel, ang boses ay matamis na parang pulot. Namiss ko po kayo. Namiss ko ang lahat ng ito. Ang tingin nito ay umikot sa paligid bago ito tumuon sa terrace kung nasaan sila. At tumakbo ito. Parang isang eksena sa pelikula, tumakbo si Isabel paakyat ng hagdan. Miguel, sigaw nito, ang boses ay puno ng emosyon. Walang pag-aalinlangang niyakap nito si Miguel, isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Miguel, I'm so sorry. I'm so sorry. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay isa siyang multo, isang bagay na hindi dapat naroroon, nanonood ng isang napaka-personal na eksena. Nakita niyang dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang mga kamay, nag-aalangan bago ito marahang ipinatong sa likod ni Isabelle. Isang kilos na tila nagpaguho sa anumang pag-asang hindi namamalaya ni Ara na kanyang itinatayo sa kanyang puso. Para siyang sinampal ng katotohanan. Si Isabelle ang nakaraan. Si Isabelle ang kasalukuyan. At marahil, si Isabel rin ang hinaharap. Siya ay isang pansamantalang kabanata lamang. Ang caregiver. It's okay, narinig niyang bulong ni Miguel, ang boses ay bahagyang garalgal. Kumala si Isabel sa pagkakayakap, ang mga mata nito ay puno ng luhang hindi naman tumutulo. Tila perpekto pa rin kahit umiiyak. Ngayon lang nito napansin ang presensya ni Ara. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang matamis na ngiti ay bahagyang nawala at napalitan ng isang malamig na pagtatasa. And you are, tanong nito, ang tono ay hindi nagtatanong kundi nag-uusisa, na parang tinitingnan ang isang bagong piraso ng muebles sa silid. Bago pa man makasagot si Ara, si Doña Eleanor na ang sumalo. Siya si Ara, ang nurse ni Miguel. Pansamantala. Binigyan ng Donya ng diin ang huling salita. Isang matamis ngunit walang kabuhay-buhay na ngiti ang ibinigay ni Isabel kay Ara. Oh, that's nice. At pagkatapos, binaling muli ang buong atensyon kay Miguel, na parang si Ara ay hangin na lamang. Ang buong hapunan ay isang pagpapahirap para kay Ara. Nakaupo siya sa isang maliit na mesa sa gilid, habang ang tatlo, sina Miguel, Isabel, at Doña Eleanor, ay nasa pangunahing lamesa. Ang tawanan at kwentuhan nila ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang mga tainga. Naaalala mo ba, Miguel, noong nagpunta tayo sa Paris, masayang kwento ni Isabel. Paano ko makakalimutan? Ikaw ang dahilan kung bakit halos maiwan tayo ng eroplano dahil sa pamimili mo, sagot ni Miguel, at sa unang pagkakataon, narinig ni Ara ang isang bakas ng totoong tawa mula rito. Isang tunog na hindi para sa kanya. Pinag-uusapan nila ang mga bagay na banyaga kay Ara, mga lugar, mga pangalan ng tao, mga mamahaling brand. Siya ay nasa iisang silid, ngunit pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Isang mundong hindi siya kailanman magiging bahagi. At si Isabelle, sa kabila ng matamis na pakikitungo kay Miguel, ay hindi pinalampas ang pagkakataong iparamdam kay Ara ang kanyang lugar. Ara, darling, can you get me some water? Medyo uhaw yata ako. Utos nito sa kalagitnaan ng kwentuhan, hindi man lang siya tinitingnan. Tumayo si Ara at kumuha ng tubig. Ay, Ara, pakiabot na rin ang paminta. It's just right there, sabi naman ni Doña Eleanor. O Ara, sabi ulit ni Isabel makalipas ang ilang minuto, ang init yata. Paki-adjust naman ng electric fan. Sunod-sunod na utos. Maliliit na bagay na idinisenyo para ipamukha sa kanya na siya ay isang utusan. Hindi siya nagreklamo. Tahimik siyang sumunod, ang bawat pagtayo at pag-upo ay tila nagdaragdag sa bigat na kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya sa kusina, narinig niya ang usapan ni Isabel at Doña Eleanor mula sa sala. Akala ng mga ito ay wala ng ibang tao. Perfect, tita. Everything is going according to plan, sabi ni Isabel. Ang boses ay wala na ang pagka-inosente kanina. Ito'y maihalong pananabik at pagkalkula. Sinabi ko naman sa'yo, Hija. Isang salita mo lang at gagawin ko ang lahat para maibalik ang nararapat sa'yo, sagot ni Doña Eleanor. Nakita mo naman si Miguel.
Isang ngiti mo lang, tila nakalimutan na niya ang lahat ng nangyari. Ang kailangan lang natin ay itulak palayo ang ampalayang iyon. Napatigil si Ara sa paghugas. Ampalaya. Siya ang tinutukoy. Don't worry about her, tita. Isang hamak na probinsyana lang yan. Madaling paikutin. Sa ilang araw, ako na ulit ang aalaga kay Miguel. I will make sure everything goes back to the way it was. Ang mga salitang iyon ay parang mga sundang na tumarak sa puso ni Ara. Plano. Ang lahat ay isang plano. Ang pagbabalik. Ang pag-iyak. Ang lahat ay isang palabas. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa dilim ng kusina, ayaw niyang marinig pa ang mga susunod. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi dahil sa mga masasakit na salita. Ito ay dahil sa isang nakakatakot na posibilidad, paano kung magtagumpay sila? Pumanhik siya pabalik sa silid ni Miguel para ihatid ang mga gamot nito para sa gabi. Naabutan niya itong nag-iisa sa terrace, nakatingin sa madilim na kalangitan. Pumasok siya ng walang imik, inilapag ang gamot at isang basong tubig sa mesa. Aalis na sana siya nang bigla itong magsalita. Hindi ka kumain kanina. Isang pahayag, hindi isang tanong. Busog po ako, sir, pagsisinungaling niya. Hindi ito lumingon. Arati. Nagsimula itong magsalita, ngunit natigil. Nag-abang si Ara, ang puso ay umaasa sa hindi niya malamang bagay. Aamin ba ito? Sasabihin bang huwag siyang maniwala? Sasabihin bang siya pa rin? Bumuntong hininga si Miguel. Wala. Sige na, magpahinga ka na. Iyon na iyon. Ang pagkakataong iyon ay lumipas. Tumalikod si Ara, ang bawat hakbang papalayo ay parang may bigat na 1,000 kilo. Habang isinasara niya ang pinto, narinig niya itong muling nagsalita, sa isang boses na napakahina, halos para sa sarili lang nito. Gusto ko lang malaman kung nagsiselos ka ba? Hindi niya ito sinagot. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, ipinikit ang kanyang mga mata habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Gusto niyang isigaw. Nagsiselos ako. At natatakot. Ang tanong na binitiwan niya sa hangin ay naiwang walang sagot. Narinig niya ang pagsara ng pinto, at sa katahimikang naiwan, naramdaman ni Miguel ang bigat ng sarili niyang katanungan. Bakit ko nga ba tinanong iyon? Ang pagbabalik ni Isabelle ay parang isang multo mula sa nakaraan na biglang nagkatawang tao. Ang mukha, ang boses, ang pabango, lahat ay pamilyar. Ngunit ang pakiramdam ay hindi na. Ang dating kagalakan na dulot ng kanyang presensya ay napalitan ng isang mapanuring pag-iingat. Ang dating pag-ibig ay natabunan na ng isang peklat. Pinapanood niya si Isabel habang ito ay masayang naglalakad sa hardin, kasama ang kanyang ina, ang kanilang mga tawanan ay umaabot hanggang sa kanyang terrace. Maganda pa rin si Isabelle, walang duda. Ang paraan ng kanyang pagngiti, ang paghawi ng kanyang buhok, lahat ay kalkulado para mangakit. At sa isang bahagi niya, mayroon pa rin kumikilala sa pang-akit na iyon. Ang bahaging iyon ang alaala ng lalaking siya noon, ang lalaking kayang ibigay kay Isabelle ang buong mundo. Ngunit hindi na siya ang lalaking iyon. Ang mundo niya ngayon ay ang silid na ito, ang wheelchair na ito, at ang babaeng tahimik na nag-aalaga sa kanya. Maglakad tayo, Miguel, sabi ni Isabelle isang hapon, lumapit ito sa kanya na may dalang sombrero. Tulad ng dati. Pumayag siya. Itinulak siya ni Isabel sa parehong landas kung saan sila madalas maglakad ni Ara. Naaalala ko pa noong una mo akong dinala rito, simula ni Isabel, ang boses ay puno ng nostalgia. Sabi mo, dito mo itatayo ang magiging bahay natin. Tumingin si Miguel sa paligid. Ang mga puno, ang lawa. Dati, ang mga ito ay simbolo ng kanilang mga pangarap. Ngayon, ang mga ito ay mga paalala na lamang ng mga nasirang pangako. Marami nang nagbago, Isabelle. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, hindi, mabilis nitong sagot, huminto sa pagtulak at humarap sa kanya. Alam kong nagkamali ako, Miguel. Natakot ako. Bata pa ako noon, hindi ko alam ang gagawin. Pero sa bawat araw na wala ka, na-realize ko na ikaw pala ang buhay ko. Patawarin mo na ako. Ang mga salita ay perpekto. Ang mga emosyon ay tila totoo. Kung ito ay 1 taon na ang nakalipas, marahil ay naniwala siya. Marahil ay niyakap niya ito at sinabing tapos na ang lahat.
Ngunit ngayon, ang naririnig niya ay hindi ang sinasabi nito, kundi ang hindi nito sinasabi. Ang mga salita ay parang isang isinulat na script, inensayo ng paulit-ulit. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, hindi sinasadyang dumaan sila malapit sa kubo ng mga hardinero. Mula sa loob, narinig niya ang boses ni Isabel, pero hindi ito nakikipag-usap sa kanya. Nakatalikod dito, may kausap sa cellphone, ang boses ay mahina ngunit sapat na para marinig niya. Girl. Konting-konti na lang. Bumabigay na ulit. The Devil of Fortune is almost back in my hands. Konting tiis lang sa pag-aalaga dito sa Lumpo at aayusin na namin ang kasal. Lumpo. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Napakatalim. Napakalamig. Isinubo niya ang laway, naramdaman ang pait na gumuhit sa kanyang dila. Lahat ng pagdududa niya ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas. Hindi siya kumibo. Nagpanggap siyang walang narinig. Ngunit ang maliit na pag-asa na baka nga totoo ang pagsisisi ni Isabel ay tuluyan nang namatay sa sandaling iyon. Nang hapong iyon, nagbago ang panahon. Ang asul na langit ay biglang binalot ng maitim na ulap. Ang dating mahinang ihip ng hangin ay naging isang malakas na hagupit. Dumating ang isang malakas na bagyo, mas malakas kaysa sa inaasahan ng lahat. Ang ulan ay bumuhos na parang ibinubuhos mula sa isang dambuhalang timba. Kumikidlat. Kumukulog. Ang buong hasyenda ay tila nilalamon ng galit ng kalikasan. Maya-maya, isang malakas na kalabog ang narinig na sinundan ng bigla ang pagkamatay ng lahat ng ilaw. Brownout. Nasa sala silang lahat noon. Sa biglaang dilim, narinig niya ang takot na sigaw ni Isabel. Oh my God! What happened? Ang dilim. Nawala ng kuryente. Siguradong may nabuwal na puno sa linya, sigaw ni Doña Eleanor. Nagkaroon ng komosyon. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling naghahanap ng kandila at flashlight. Sa gitna ng lahat, naramdaman ni Miguel ang pagyakap ni Isabel sa kanyang braso. Nanginginig ito. Miguel, I'm scared, bulong nito, ang boses ay puno ng takot. Ngunit ang isip ni Miguel ay wala roon. Nasaan si Ara? Sa liwanag ng isang flashlight na dala ng isang kasambahay, nakita niya si Ara sa kabilang dulo ng sala. Hindi ito natataranta. Kalmado ito. Kumuha ito ng ilang kandila, sinindihan ang mga ito, at maingat na inilapag sa mga mesa. Tiningnan nito ang mga bintana, tila sinusuri kung ligtas ang lahat. Pagkatapos, ang tingin nito ay napunta sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng dilim na pinaghihiwa-hiwalay ng mga kumikislap na liwanag ng kandila. Sa tingin nito, walang takot. Mayroon lamang pag-aalala. Para sa kanya. Aayusin ko lang po ang bintana sa silid ninyo, sir, sabi nito, ang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. At titingnan ko kung pwedeng paandarin ang generator. Tumango lang si Miguel. Pinanood niya itong umakyat sa hagdan, isang matatag na anino sa gitna ng unos. Hayaan mo na yan, Miguel. Pababayaan ka lang yan, bulong ni Isabel sa tabi niya, pilit siyang hinihila palayo sa hagdan. She only cares about herself. Dito ka lang sa tabi ko. Safe ka dito. Ang mga salita ni Isabel ay puno ng lason. Isang pagsubok. Sinusubukan nito kung kanino siya maniniwala. Sa babaeng nanginginig sa takot sa tabi niya, o sa babaeng matapang na humaharap sa bagyo para sa kanya. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa itaas ng hagdanan, kung saan naglaho si Ara. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging naririnig niya ay ang hagupit ng hangin at ulan, at ang pilit na pagpapakalma ni Isabel sa sarili. Maya-maya, bumalik si Ara. Basang-basa ang kanyang damit, ang buhok ay tumutulo. Malamang ay lumabas ito para tingnan ang generator set. May dala itong isang emergency lamp na ngayon ay nagbibigay ng matatag na liwanag sa sala. Ayaw pong gumana ng generator. Mukhang nabasa po, sabi nito, ang hininga ay habol. Lumapit ito sa kanya, hindi pinapansin si Isabel. Okay lang po kayo, sir. Hindi po ba kayo nilalamig? Tinitigan ni Miguel ang mukha ni Ara. May mga patak ng ulan pa sa pisngi nito, ang kanyang damit ay nanlalamig sa katawan niya, ngunit ang mga mata nito ay puno ng init at pag-aalala. Pagkatapos,
Ibinaling niya ang tingin kay Isabelle, na nakayakap sa kanyang braso. Ang mukha ay puno ng pagkainis dahil sa atensyong ibinibigay niya kay Ara. Ang dilim sa labas ay sumasalamin sa dilim sa loob ng kanyang puso. Isang unos ng mga alaala, ng mga kasinungalingan, at ng isang bagong katotohanang unti-unting lumilinaw. At sa gitna ng unos na iyon, kailangan niyang mamili kung sino ang kanyang paniniwalaan. Ang babaeng nangako ng paraiso, ngunit iniwan siya sa impyerno, o ang babaeng tahimik na nagbigay ng liwanag sa kanyang pinakamadilim na sandali. Ang mga sumunod na oras pagkatapos ng unos ay mas masahol pa sa bagyo mismo. Ang hangin ay tumigil sa paghagupit, ang ulan ay naging ambon na lamang, ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas malamig pa kaysa sa hanging dala ng bagyo. Naniwala si Miguel sa kasinungalingan ni Isabelle. Nakita ito ni Ara sa paraan ng pag-iwas ng tingin nito sa kanya. Nakita niya ito sa mga formal at isang salitang sagot nito sa kanyang mga tanong. Okay ka lang po, sir? Kailangan niyo po ba ng kumot? Hindi. Ang lahat ng maliliit na koneksyon na kanilang nabuo, ang pagbabasa ng libro, ang mga kwento sa ilalim ng puno ng mangga, ang muntik ng halik sa terrace, ay tila binura ng isang pangungusap mula sa isang babaeng bihasa sa pagkukunwari. Si Isabelle na mismo ang nag-asikaso kay Miguel, nag-abot ng pagkain, nagpunas ng kanyang noo, lahat habang binibigyan si Ara ng isang matagumpay at mapanuyang ngiti sa tuwing hindi nakatingin si Miguel. At si Miguel, hinayaan lang niya. Ang sakit na naramdaman ni Ara ay hindi na selos. Ito ay pagkabigo. Isang malalim at matalim na pagkabigo na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Narinig niya ang plano. Alam niya ang katotohanan. Ngunit mas pinili ni Miguel na maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang tahimik na katotohanan. Iyon na ang hudyat. Hindi na siya maaaring manatili. Ang bawat sandali sa hasyendang ito na minsan niyang itinuring na paraiso ay isa na ngayong pagpapahirap. Kailangan niyang umalis para iligtas ang anumang natitira sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na, pumasok si Ara sa kanyang maliit na silid. Ang ilaw ay nagmumula lamang sa isang kandilang nakapatong sa isang platito, ang anino nito ay sumasayaw sa dingding. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang luma at may kalumaang bag. Isa-isa, maingat niyang tiniklop ang kanyang iilang damit. 2 puting uniforme. 3 t-shirt. Isang pares ng pantalon. Ang bawat tiklop ay tila isang pamamaalam. Ang pag-aayos niya ng gamit ay isang ritual para tanggapin ang katotohanan. Tapos na. Babalik na siya sa dati niyang buhay, dala ang isang bagong sugat at ang alaala ng isang pag-asang hindi para sa kanya. Napatigil siya nang mahawakan niya ang librong binabasa niya para kay Miguel. The Count of Monte Cristo. Isang kwento ng paghihiganti at pagbabalik. Napangiti siya ng mapait. Sino ang naghihiganti kanino? Sa huli, siya ang talo. Isasara na sana niya ang kanyang bag nang may marinig siyang mahinang katok sa pinto. Hindi malakas, ngunit matatag. Natigilan si Ara. Sino ang kakatok sa kanyang pinto sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang pinto. At natulala siya. Nakatayo sa harap niya si Miguel. Hindi ito naka-wheelchair. Nakatayo ito, nanginginig ng bahagya, nakasandal sa isang saklay na kahoy. Ang mukha nito ay seryoso sa ilalim ng naglalarong liwanag ng kandila. Ang kanyang paghinga ay bahagyang habol dahil sa hirap ng pagpunta roon. Ang unang pumasok sa isip ni Ara ay ang hirap na dinanas nito para lamang makaakyat sa hagdan at marating ang silid niya. Bakit? Para muli siyang saktan? Anong ginagawa mo? Tanong ni Miguel, ang tingin ay nakatuon hindi sa kanya, kundi sa nakabukas na bag sa ibabaw ng kanyang kama. Pinilit ni Ara na ibalik ang formalidad sa kanyang boses, isang manipis na pananggalang sa kanyang nagdurugong damdamin. Nag-aayos lang po ng gamit, sir. Bakit? Tanong ulit nito, at ngayon, ang mga mata nito ay matalim na nakatitig sa kanya. Bakit ka aalis? Ang paggamit nito ng tika, sa halip na kayo, ay nag-alis ng distansya sa pagitan nila. Ang tanong ay naging personal. At doon, ang manipis na pader na itinayo ni Ara ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng sakit, ng sama ng loob, ng pagkabigo ay umakyat sa kanyang lalamunan. Dahil tapos na po ang trabaho ko, sagot niya, ang boses ay nagsimula ng manginig. Nandito na si Ma'am Isabel. Siya na ang mag-aalaga sa inyo.
Babalik na kayo sa kanya. Huminga si Miguel ng malalim, ang mga ugat sa kanyang liig ay lumitaw. Hindi iyon ang tinatanong ko. Ang tanong ko, bakit mo ako iiwan? Ang mga salitang iyon, bakit mo ako iiwan, ang nagpasabog sa lahat ng kanyang pagpipigil. Tumingala siya, at ngayon, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Dahil iyon ang gusto ninyo, halos pasigaw niyang sabi, na wala na ang tipo, at sir. Dahil iyon ang plano. Hindi ba? Para bumalik ang lahat sa dati. Narinig ko kayo ng nanay mo. Narinig ko si Isabel. Ako ang sagabal. Ako ang ampalaya na kailangang alisin para maging perpekto ulit ang lahat. Kaya aalis na ako. Aalis na ako para hindi na ako makasagabal pa sa inyo. Bawat salita ay may kasamang patak ng luha. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat paghinga. Inilabas niya ang lahat. Ang mukha ni Miguel ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng gulat at pagkatapos ng isang bagay na hindi maintindihan ni Ara, isang uri ng desperasyon. Gamit ang saklay, humakbang ito papasok sa silid. Isinara ang pinto sa likuran niya. Ang distansya sa pagitan nila ay lumiit. Narinig mo, G? Bulong nito, hindi isang tanong kundi isang realisasyon. Kaya kaganyan kalamig sa akin. Akala mo, di? Wala akong inaakala, putol ni Ara. Nakita ko. Naniwala ka sa kanya. Naniwala ka sa kasinungalingan niya. Hindi, sigaw ni Miguel, ang boses ay puno ng peghati. Inihagis nito ang saklay sa sahig. Nawala nito ng balanse at napasandal sa dingding, ngunit ang mga mata nito ay hindi humiwalay sa kanya. Hindi ako naniwala. Humakbang ito papalapit, hila-hila ang kanyang mga paang walang buhay. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Nang nasa harap na niya ito, hinawakan nito ang kanyang mga braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, nanginginig. Hindi ako naniwala sa kanya, Ara. Ang totoo, natakot ako, pag-amin nito, ang boses ay basag. Natakot ako dahil sa isang iglap, gusto kong maniwala na ikaw nga ang nagsiselos. Dahil kung nagsiselos ka, ibig sabihin may pakialam ka. Tinitigan ni Ara ang mga mata nito. Nakita niya roon ang lahat, ang pagkalito, ang sakit, ang isang emosyong hindi pa niya nakita rito dati. Isang hilaw na kahinaan. Siya ang kasinungalingan, Ara. Ang nakaraan. Isang pagkakamali, bulong nito, ang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ikaw ang totoo. Ang nag-iisang totoong bagay na nangyari sa buhay ko sa loob ng napakatagal na panahon. At bago pa man makapag-react si Ara, bago pa man maproseso ng kanyang utak ang mga salitang iyon, ang mga labi ni Miguel ay dumampi na sa kanya. Ang halik ay hindi malambing. Ito ay marahas, puno ng desperasyon at ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi. Ito ang lasa ng ulan, ng luha, ng buwan ng paghihirap at pag-asa. Sa simula, nanlaban si Ara, itinutulak ang dibdib nito. Ngunit ang mga kamay ni Miguel ay humigpit sa kanyang likod, hinihila siya palapit, na tila natatakot na kung bibitaw ito ay maglalaho siya. At unti-unti ang kanyang pagtutol ay naging pagsuko. Ang kanyang mga kamao ay dahan-dahang bumukas at gumapang sa mga balikat nito. Ang kanyang mga labi ay sumagot sa uhaw na pag-angkin nito. Ang galit ay nalusaw, napalitan ng isang matinding pangungulila, isang pangangailangang matagal na nilang itinatago sa isa't isa. Sa gitna ng isang gabing sinira ng unos, sa isang silid na sinindihan lamang ng isang kandila, dalawang sirang kaluluwa ang naghanap ng kanlungan sa isa't isa. Kinabukasan, nagising si Ara sa sinag ng araw na tumatago sa bintana. Ang bagyo ay tapos na. Ang hangin ay malinis at sariwa. Napangiti siya, isang tunay na ngiti at lumingon sa kanyang tabi. Pero wala nang laman ang kama. Napaupo siya. Ang init ng katawan ni Miguel ay wala na. Tanging ang lukot na kumot at ang naiwang amoy nito ang naroon. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Panaginip lang ba ang lahat? Ngunit sa ibabaw ng unan kung saan ito nakahiga, may isang piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Kailangan kong ayusin ang lahat. Mag-usap tayo mamaya. SAD. Ilang linggo na ang lumipas mula nang lisanin nila ang hasyenda.
Ang init ng araw at ang pangako sa isang pirasong papel ay napalitan ng lamig ng marmol na sahig at ng nakabibinging katahimikan ng mansyon sa Maynila. Kailangan kong ayusin ang lahat. Mag-usap tayo mamaya. Ang mga salitang iyon ang naging dasal ni Ara. Ang kanyang pampalubag loob. Araw-araw, kumakapit siya sa pangakong iyon. Naghintay siya. Ngunit ang mamaya ay hindi dumating. Si Miguel ay naging malayo. Abot kamay ngunit hindi mahawakan. Madalas itong nasa opisina nito sa ibaba, o may mga kausap sa telepono tungkol sa negosyo. Kapag nagkikita sila, isang tipid ng ngiti o isang tango lang ang kanyang natatanggap. Sinabi ni Ara sa kanyang sarili na abala lang ito. Inaayos na nito ang lahat, tulad ng ipinangako nito. Si Isabela naman ay palaging naroon, isang makulay at mabangong anino na laging nakasunod kay Miguel. Umaarte itong parang may-ari na ng bahay, nagbibigay ng mga suhestyon sa menu, nag-aayos ng mga bulaklak sa florera, at palaging may dalang kwento tungkol sa kanilang inakaraan. At si Doña Eleanor, ang reyna, ay maligayang pinapanood ang lahat, ang mga mata ay laging may matagumpay na kislap. Isang umaga, nagising si Ara na may kakaibang pakiramdam. Isang pagkahilo at pagduduwal na pilit niyang isinantabi. Marahil ay dahil lang sa pagod o sa nakain niya kagabi. Ngunit nang maulit ito kinabukasan, at sa susunod pang araw, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. May isang hinala na nabubuo sa kanyang isipan, isang hinalang parehong nakakatakot at nakakapagbigay ng isang kakatuwang pag-asa. Dahil sa takot na baka may makakita, nagdahilan siyang bibili ng gamot sa isang malapit na butika. Ang binili niya ay hindi gamot sa pagkahilo. Isang maliit na kahon na naglalaman ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Sa loob ng maliit at malamig na banyo ng kanyang silid, nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Ara ang kahon. Sinunod niya ang mga direksyon na parang isang robot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, ang bawat tibok ay umuugong sa kanyang mga tainga. Pagkatapos, inilapag niya ang maliit na puting stick sa ibabaw ng lababo, nakatihaya. Hindi niya ito kayang tingnan. Pumikit siya ng mariin, ang isip ay naglalakbay pabalik sa gabing iyon sa hasyenda. Ang uno sa labas, ang uno sa kanilang mga puso. Ang init ng mga yakap nito, ang desperasyon sa mga halik. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. 2 guhit. Maliwanag. Malinaw. Walang duda. 2 pink na linya. Napaatras si Ara, ang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang kamay niya ay kagyat na napahawak sa kanyang tiyan na patagpa. May buhay. May isang maliit na buhay sa loob niya. Bunga ng isang gabing hindi malilimutan. Bunga ng kanilang pag-ibig. Pag-ibig nga ba? Isang halo ng takot at kaligayahan ang bumalot sa kanya. Takot sa kung ano ang sasabihin ni Doña Eleanor. Takot sa posibleng iskandalo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang munting apoy ng pag-asa. Ito na. Ito na marahil ang mag-aayos sa lahat. Isang sanggol. Ang kanilang anak. Hindi na siya maitataboy ni Doña Eleanor. Hindi na siya maaaring iwan ni Miguel. Ito ang magiging tulay nila. Nang hapong iyon, habang hawak pa rin niya ang sikretong nagpapakabog sa kanyang dibdib, isang katulong ang kumatok sa kanyang pinto. May inabot itong isang malaki at mamahaling puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit alam niya ang eleganteng crest ng pamilya de Villa na naka-emboss sa likod. Galing ito kay Doña Eleanor. Kinabahan siya. Marahil ay isang sulat na naman ng pagpapaalala sa kanyang lugar. O baka naman. Pumasok siya sa kanyang silid at maingat na binuksan ang sobre. Ang laman ay hindi sulat. Mga litrato. Makikintab na litrato. Ang unang litrato ay nagpapakita kina Miguel at Isabel, nakaupo sa isang napaka-eleganteng restaurant. Nagtatawanan sila, ang mga ulo ay magkalapit. Ang puso ni Ara ay nagsimulang tumibok ng masakit. Ang pangalawang litrato ay isang close-up. Si Miguel, seryoso ang mukha, ay nakatingin kay Isabel na parang ito ang pinakamahalagang tao sa mundo. Si Isabel naman ay nakangiti, isang ngiting puno ng pagmamahal. At ang huling litrato. Ang litratong pumatay sa lahat ng pag-asa sa puso ni Ara.
Isang close-up ng kanilang mga kamay na magkahawak sa ibabaw ng mesa. At sa palasingsingan ni Isabelle, may isang malaki at kumikinang na diamanting singsing. Bago. Isang bagay na wala roon noong nasa hasyenda sila. Isang engagement ring. Kailangan kong ayusin ang lahat. Ngayon, naintindihan na ni Ara. Ito pala ang inaayos niya. Ang pagbabalik niya kay Isabelle. Ang pagbuo muli ng kanilang nasirang relasyon. Ang pag-aalay ng singsing. Ang pagpili. Ang lahat na nangyari sa hasyenda ay isa lamang huling pamamaalam. Isang kahibangan. At siya, ang tanga, ay umasa. Nabitawan niya ang mga litrato. Ang mga ito ay nagkalat sa sahig na parang mga basag na piraso ng kanyang puso. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi, ngunit huli na ang lahat. Isang tunog ng pagkawasak ang kumawala sa kanya, at siya ay napaupo sa gilid ng kama, ang katawan ay nanginginig sa sakit na hindi pisikal. Wala pa siyang panahon para damhin ang sakit nang biglang tumunog ang kanyang mumurahing cellphone. Isang ingay na hindi nababagay sa katahimikan ng mansyon. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Hello? Ara Reyes, isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar at kinatatakutan niya. Mukhang nakakalimot ka na yata sa obligasyon mo. Nanigas si Ara. Ang boses ng pinagkakautangan nila. Ang anino ng kanilang kahapon na pilit niyang tinatakasan. Pasensya na po, sir, mabilis niyang sagot, tumayo at naglakad patungo sa bintana, tila para makalayo sa mga litratong nakakalat pa rin sa sahig. Magpapadala po ako sa katapusan. Hinihintay ko lang po ang sahod ko. Isang mapanuyang tawa ang narinig niya. Katapusan? Ang usapan natin ay noong isang linggo pa. Ang pasensya ko, Ara, ay hindi parang buhok na humahaba. Napupudpod ito. Naging seryoso ang boses nito. Alam mo, naisip ko lang napakaganda pala ng tinitirhan mo ngayon. Mansyon ng mga De Villa. Baka dapat, doon na lang ako dumiretso para maningil. Siguradong may pambayad ang mga amo mo. Isang malamig na takot ang bumalot sa buong pagkatao ni Ara, mas matindi pa sa sakit na dulot ng mga litrato. Huwag po. Nakikiusap po ako, huwag, halos pabulong niyang sabi, natatakot na baka may makarinig. Ako po ang may utang, hindi sila. Ako po ang bahala. Bigyan niyo lang po ako ng ilang araw pa. Isang linggo, sabi ng lalaki, ang boses ay pinal at walang awa. Isang linggo, Ara. Kapag wala pa, ako mismo ang kakatok sa magarang pinto ninyo. At maniwala ka, hindi magiging maganda ang eksena. Click! Ibinaba na nito ang telepono. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig ng walang tunog. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Isang babaeng wasak ang puso, nagdadalang tao, at ngayon, sinisingil ng isang utang na hindi niya kayang bayaran. Lahat ng pader ay tila nagsasara sa kanya. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang kasinungalingan. Ang pag-asang dala ng munting buhay sa kanyang sinapupunan ay naging isang pasanin na kailangan niyang harapin mag-isa. At ang kahihiyang idudulot ng kanyang nakaraan ay nakaambang na sirain ang anumang natitira sa kanyang dignidad. Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid. Ang mga mamahaling gamit. Ang malambot na kama. Ang lahat ng ito ay isang gintong haula. At siya, ang ibon, ay malapit nang mamatay sa loob nito. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi niya hahayaang malaman ni Doña Eleanor ang tungkol sa kanyang utang at gamitin ito para lalo siyang yurakan. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang lugar kung saan ang kanyang ina ay itinuturing na isang hamak na utusan at isang pagkakamali. At higit sa lahat, hindi na niya hahayaang makita siya ni Miguel sa kanyang pinakamahinang kalagayan. Kung iiwan siya nito, aalis siya ng may dignidad. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya, ang kapayapaan na dulot ng isang pinal na desisyon. Wala nang luha. Wala nang sakit. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ang isang piraso ng stationery paper at isang panulat. Isang pangungusap lang ang kanyang isinulat. Walang emosyon. Walang paliwanag. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon. Ngunit kailangan ko na pong umalis.
Hindi na niya ito pinirmahan. Binuksan niya muli ang kanyang bag, hindi na niya tiniklop ang kanyang mga damit. Basta na lang niya ipinasok ang mga ito sa loob. Ang suot niyang uniforme, ang kanyang cellphone, ang maliit na pitaka. Iyon lang. Ang pregnancy test kit ay ibinalot niya sa tissue at ibinulsa. Ang mga litrato ay iniwan niyang nakakalat sa sahig. Isang tahimik na testamento sa kanyang pagkawasak. Hinintay niya ang paglubog ng araw. Nang ang mansyon ay abala na sa paghahanda ng hapunan, at ang mga anino ay mahaba na, tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Dala ang kanyang bag, dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan ng mga katulong, isang daan ang hindi niya pa nagamit dati. Bawat hakbang pababa ay isang hakbang palayo sa buhay na minsan niyang pinangarap. Bawat hakbang ay isang hakbang tungo sa isang hindi tiyak na hinaharap. Nang marating niya ang pinto sa likod, huminto siya saglit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang kamay ang kusa niyang ipinatong sa kanyang tiyan. Anak, patawarin mo si nanay, bulong niya sa kanyang isip. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tayong dalawa lang. Pangako. At binuksan niya ang pinto. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang dambuhalang mansyon, ang mga bintana nito ay nagliliwanag na parang mga matang ginto, walang kamalay-malay sa isang pusong paalis. Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad papalayo, papalabas ng malaking tarangkahan ng BTA de Villa. Walang lingon likod. Ang tanging dala niya ay isang bag, isang sikreto sa kanyang sinapupunan, at ang mga basag na piraso ng kanyang puso. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang umalis. Mayroong kakaibang katahimikan sa mansyon kinaumagahan. Isang katahimikang mabigat at hindi natural. Ilang araw nang sinusubukan ni Miguel na ayusin ang gulo sa kanyang isipan at sa kanyang pamilya. Ang pagbabalik ni Isabelle ay isang bagyo na kailangan niyang harapin, isang utang sa nakaraan na kailangan niyang bayaran. Ngunit sa bawat pagsubok niyang kausapin ang kanyang ina, sa bawat pagtatangka niyang tuldukan ang mga laro ni Isabelle, may isang bagay na pumipigil sa kanya, ang mukha ni Ara. Ang alaala ng gabing iyon sa hasyenda, ang kanyang pag-amin, ang pagsuko nito sa kanyang mga yakap, ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit kasabay nito ang takot. Takot na baka sa pag-aayos niya ng lahat, huli na pala. Ilang araw na silang hindi nag-uusap ng maayos. Palagi siyang umiiwas. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto niyang kapag kinausap niya ito, malinis na ang daan. Wala nang Isabelle. Wala nang pagtutol mula sa kanyang ina. Gusto niyang iharap sa kanya ang isang malinis na hinaharap. Ngunit ang katahimikan ngayong umaga ay iba. Bumaba siya mula sa kanyang silid, gamit ang saklay na naging karugtong na ng kanyang braso. Napansin niyang hindi nakahanda ang kanyang almusal sa nakasanayang oras. Walang Ara na sasalubong sa kanya ng isang tipid, ngunit magalang na good morning, sir. Manang Lydia, nasaan si Ara? Tanong niya sa matandang kasambahay na abala sa pag-aayos ng mesa sa dining area. Nag-angat ng tingin si Manang Lydia, at sa mga mata nito, nakita ni Miguel ang isang bakas ng lungkot at pag-aalala. Hindi ko pa po siya nakikita ngayong umaga, Sir Miguel. Akala ko po ay kasama ninyo. Isang kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Mabilis siyang umakyat pabalik, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa dati. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Ara. Ara! Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Ara, are you in there? Katahimikan. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Itinulak niya ang pinto. Ang silid ay malinis. Masyadong malinis. Ang kama ay maayos na natutupi na parang hindi hinigaan. Ang maliit na aparador ay nakabukas at sa loob wala itong laman. Napunta ang kanyang tingin sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang piraso ng puting papel. Lumapit siya, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ito. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon. Ngunit kailangan ko na pong umalis. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang emosyon. Walang pamamaalam. Ang lamig ng mga salitang iyon ay parang yelo na tumusok sa kanyang puso. Iniwan siya. Ang kaba ay napalitan ng isang umaalab na galit. Galit sa sarili dahil sa kanyang pagpapaliban. At galit sa mga taong naging dahilan nito.
Mabilis siyang bumaba, ang kanyang mga hakbang ay malakas at puno ng bagsik. Naabutan niya ang kanyang ina at si Isabel sa sala, masayang nagkakape, ang mga mukha ay nagliliwanag. Nasaan siya? Sigaw niya, ang boses ay umalingaw sa buong kabahayan. Inihagis niya ang sulat sa mesang babasagin sa kanilang harapan. Nagulat si Doña Eleanor. Si Isabel naman ay nagkunwaring nag-aalala. Miguel, darling, what's wrong? Sino ang nawawala? Huwag ka nang magkunwari, Isabel, sigaw ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Alam kong may kinalaman ka dito. Kayo ni Mama. Anong ginawa ninyo? Tumayo si Doña Eleanor, ang mukha ay puno ng pagkainis. Wala kaming ginagawa. Kung umalis ang babaeng iyon, desisyon niya iyon. Marahil ay napagtanto na niyang hindi siya nababagay dito. Hindi siya nababagay, isang mapait na tawa ang kumawala kay Miguel. O baka naman tinakot ninyo siya? Pinilit na umalis? Ano ang mga pinagsasabi ninyo sa kanya sa likod ko? Miguel, tama na yan, suway ng kanyang ina. That girl was in nobody. Isang probinsiyanang naghahangad lang ng pera natin. Dapat ka pangang magpasalamat at umalis na siya. Ngayon, maibabalik na natin sa ayos ang lahat. Ikaw at si Isabel. Walang tayo, Ma. At lalong walang kami ni Isabel, puto ni Miguel, ang bawat salita ay matigas at pinal. Tumingin siya kay Isabelle, na ngayon ay nagpapakita na ng tunay na kulay, ang mukha nito ay hindi na nag-aalala, kundi puno ng galit. This was your plan all along, wasn't it? Sabi ni Miguel, kinuha ang mga litratong nakakalat sa silid ni Ara kanina, na ibinigay sa kanya ni Manang Lydia. Inihagis niya ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang mga litrato nila ni Isabel sa restaurant, kasama ang litrato ng Singsing. Isang malaking palabas. Ang pag-iyak, ang pagsisisi. Lahat para makuha ulit ang tiwala ko at itaboy si Ara. At ano naman kung ganoon nga, matapang na sagot ni Isabelle, na wala na ang lahat ng pagkukunwari. I was just taking back what is rightfully mine. Ako ang fiance mo, Miguel. Ako, hindi ang hamak na caregiver na iyon. Napailing si Miguel. Hindi mo kailanman naging pag-aari ang puso ko, Isabelle. Ang pag-aari mo lang ay ang ambisyon mo. Nang mga sandaling iyon, lumapit si Manang Lydia. Ang matandang kasambahay ay nanginginig, ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. May hawak siyang isang lukot na papel. Sir Miguel, pasensya na po. Pero sa tingin ko po, kailangan ninyo itong malaman, sabi nito, ang boses ay mahina. Naligaw po ito sa basurahan ng silid ni Ara. Akala ko po ay basura lang, pero inabot nito ang papel kay Miguel. Kinuha niya ito. Isang resibo. Isang resibo mula sa isang botika. At sa ilalim ng listahan, isang item ang nakasulat, pregnancy test kit. Ang mundo ni Miguel ay biglang tumigil sa pag-ikot. Pregnancy test. Naramdaman niya ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagkahilo ni Ara nitong mga nakaraang araw. Ang pag-iwas nito. Ang biglaan nitong pag-alis. Isang anak. Magkakaanak sila. Anak ti. Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ano yan? Usisa ni Doña Eleanor, sinusubukang silipin ang papel. Hindi niya ito pinansin. Ang galit niya ay napalitan ng isang emosyong mas malakas at mas nakakatakot, panik. Isang matinding panik. Umalis si Ara na nagdadalang tao. Mag-isa. Walang pera. At dahil sa kanila. Sinira ninyo ang buhay ko, Ma, sigaw niya, ang boses ay basag na ngayon, hindi na sa galit, kundi sa sakit. Sinira ninyo ang pamilya ko bago pa man ito mabuo. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng hinangaan niya buong buhay niya, at ang nakita niya ay isang estranghero. Isang babaeng handang sirain ang kaligayahan ng sariling anak para lamang sa pangalan at yaman. Manang, alam niyo po ba kung saan siya galing? Ang probinsya niya, tanong niya kay Manang Lydia, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Tumango ang matanda, kumuha ng isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa. Nakasulat po sa kanyang biodata, sir. Sa isang maliit na baryo sa Quezon. Kinuha ni Miguel ang papel, ang mga kamay ay nanginginig. Ito na iyon. Ang tanging pag-asa niya.
Miguel, saan ka pupunta? Huwag mong sabihing susundan mo ang babaeng iyon, sigaw ni Doña Eleanor, sinusubukang harangan ang kanyang daan. Tabi, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Itinulak niya ang kanyang ina ng marahan ngunit may puwersa. Naglakad siya papalabas, hindi na pinansin ang mga sigaw ni Isabel o ang pagpigil ng kanyang ina. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse, isang bagay na hindi na niya nagawa mula noong aksidente. Humakbang siya palabas ng mansyon, bawat hakbang ay mas matatag kaysa sa dati. Ang saklay ay nagsilbing suporta, ngunit ang tunay na lakas niya ngayon ay nagmumula sa isang bagong layunin. Ang hanapin si Ara. Ang hanapin ang kanilang anak. Sumakay siya sa kotse. Ipinasok ang susi. Ang makina ay umandar, isang tunog na matagal na niyang hindi narinig mula sa driver's seat. Hindi niya alam kung paano niya ito gagawin. Ang pagmamaneho ay magiging isang pagsubok. Ngunit wala siyang pakialam. Habang paatras ang kotse sa garahe, nakita niya sa rearview mirror ang galit na mukha ng kanyang ina at ang natulalang mukha ni Isabel. Isinara niya ang kanyang mga mata saglit, binubura ang mga imaheng iyon sa kanyang isipan. Ang tanging imahe na gusto niyang makita ay ang mukha ni Ara. Pinaharurot niya ang kotse palabas ng malaking tarangkahan, papalayo sa mansyon na naging bilangguan niya. Papunta sa isang hindi tiyak na destinasyon sa Quezon. Papunta sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Papunta sa pamilyang kailangan niyang buuin muli mula sa mga basag na piraso. Ang biyahe papuntang Quezon ay isang paglalakbay sa impyerno at pag-asa. Bawat kilometro na tinatahak ng kotse ay isang pakikibaka. Ang kanyang kanang binti, na matagal ang hindi sanay sa bigat ng gas pedal, ay sumasakit at nangangalay. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit na nararamdaman niya sa katawan ay walang-wala kumpara sa takot at pagsisisi na gumuguhit sa kanyang puso. Paano kung hindi niya ito mahanap? Paano kung huli na ang lahat? Paano kung ayaw na nitong maniwala sa kanya? Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho at sunod-sunod na pagtatanong sa mga taong nadaraanan niya, narating niya ang isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga bukirin at puno ng niyog. Ang hangin ay sariwa, ang buhay ay simple. Ito ang mundo ni Ara. Isang mundong napakalayo sa kinang at kasinungalingan ng Maynila. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse, isang bagay na halatang hindi nababagay sa lugar, sa tabi ng isang maliit na tindahan. Gamit ang kanyang saklay, hirap siyang bumaba. Agad siyang pinagtinginan ng mga tao. Magandang hapon po, sabi niya sa isang matandang babae na nagwawali sa harap ng tindahan. Naghahanap po ako ng pamilya Reyes. May anak po silang nagngangalang Ara. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay puno ng pag-usisa at pagtataka. Si Ara? Abay kararating lang niya kahapon. Bakit mo siya hinahanap, iho? Sino ka ba? Isang malaking bigat ang nabunot sa dibdib ni Miguel. Narito siya. Ligtas siya. Kaibigan po niya ako. Mula sa Maynila. Itinuro ng matanda ang isang maliit na landas na papasok sa isang grupo ng mga bahay kubo. Doon sa dulo, iho. Ang bahay na may mga nakasampay na puting kumot. Nagpasalamat si Miguel at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa maliit na landas. Ang lupa ay hindi pantay at bawat hakbang ay isang pagsubok. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya ang isang pamilyar na tunog, isang mahinang pag-awit. At pagkatapos nakita niya ito. Sa harap ng isang maliit na bahay kubo, nakatayo si Ara, nakatalikod sa kanya. Nagsasampay ito ng mga damit sa isang lubid na nakatali sa pagitan ng puno ng saging at isang poste. Ang suot nito ay isang luma at maluwag na duster. Ang buhok nito ay basta na lang nakapusod. Ang anyo nito ay simple, ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. At habang gumagalaw ito para abutin ang isang sipit, bahagyang umikot ang katawan nito. At nakita niya ang isang maliit ngunit malinaw na umbok sa tiyan nito. Ang kanyang anak. Ang puso ni Miguel ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng pagod, sakit at takot ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang emosyong napakatindi, isang pagmamahal na napakalaki na halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Ang pag-awit ay ang tanging paraan ni Ara para labanan ang kalungkutan. Sa bawat damit na isinasampay niya, pilit niyang itinataboy ang mga alaala ng mansyon, ang mga mukha ni na Doña Eleanor at Isabel, at ang mukha ni Miguel.
Dito, sa piling ng kanyang ina, sa mundong kanyang kinalakihan, sinusubukan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Pinapakita niyang matatag siya. Ngumingiti siya kahit ang puso niya ay durog. Kinukumbinsi niya ang kanyang ina na umuwi siya para magbakasyon lang, na babalik din siya sa Maynila. Isang kasinungalingan para protektahan ito sa katotohanan. Ngunit sa gabi, kapag yakap na niya ang unan, ang mga luha ay kusa pa ring dumadaloy. Kinakausap niya ang munting buhay sa kanyang sinapupunan, humihingi ng tawad, nangangako ng isang mas magandang bukas para sa kanilang dalawa. Ara, anak. Napatigil si Ara sa pag-awit nang marinig ang gulat na boses ng kanyang ina mula sa loob ng bahay. Sino po yan, Nay? May bisita ka galing Maynila. Kinabahan si Ara. Ang taga-singil. Ganoon ba kabilis? Dahan-dahan siyang lumingon, inihahanda ang sarili sa kahihiyan. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang mukha ng isang taga-singil. Ang nakita niya ay ang huling taong inaasahan niyang masisilayan sa lugar na ito. Nakatayo sa dulo ng landas, nakasandal sa isang saklay, ang damit ay gusot mula sa mahabang biyahe. Ang mukha ay pagod ngunit ang mga mata ay nakatuon sa kanya ng may matinding emosyon, si Miguel. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang damit. Ang mundo niya ay tila umikot. Panaginip ba ito? Isang guni-guni na bunga ng kanyang pangulila? Ngunit nagsimula itong maglakad palapit. Bawat hakbang ay maingat, bawat hakbang ay totoo. At nang nasa harap na niya ito, ang amoy ng pamilyar nitong pabango, na maihalong alikabok ng kalsada ang nagpatunay na hindi siya nananaginip. Anong ginagawa mo dito? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, ang boses ay isang bulong. Hindi sumagot si Miguel. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanyang mukha, kundi sa kanyang tiyan. At sa mga matang iyon, nakita ni Ara ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati, isang pagkamangha, isang pagsamba, at isang malalim na pagsisisi. Patawarin mo ako, Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Iyon ang unang mga salitang lumabas sa kanya, ang mga salitang paulit-ulit niyang inensayo sa kanyang isipan sa buong biyahe. Patawarin mo ako sa lahat. Nakita niya ang gulat at pag-aalinlangan sa mga mata ni Ara. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito. Alam ko na ang lahat, patuloy niya. Ang plano nila Mama at Isabel. Ang utang. Ara, patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan ka nila. Dahil hinayaan kitang umalis. Tumingin siya sa mga mata nito, ipinapakita ang lahat ng laman ng kanyang puso. Ang singsing na nakita mo isa iyong bitag. Ang mga litrato lahat ng iyon ay gawa-gawa lang. Ang tanging totoo ay ang gabing iyon sa hasyenda. Ang tanging totoo ay ito. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa tiyan nito, at pagkatapos ay bumalik sa mga mata nito. Ang tanging totoo ay ikaw. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha sa mga mata ni Ara, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kalituhan at marahil ng kaunting pag-asa. Lumabas ang ina ni Ara mula sa bahay, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Humarap si Miguel sa matanda. Ginang Reyes, sabi niya ng may buong paggalang. Narito po ako para sa anak ninyo. Nagkamali po ako. Sinaktan ko po siya. Pero nandito po ako para itama ang lahat. Hayaan niyo po sana akong alagaan siya. Alagaan sila. Pagkatapos, muli siyang humarap kay Ara. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod, ngunit hindi niya ito ininda. Dahan-dahan, sinubukan niyang lumuhod. Isang kilos na halos imposible para sa kanya. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang mga tuhod sa lupa, pinigilan siya ni Ara. Miguel, huwag, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Tumingin si Miguel sa kanya. Hindi man siya nakaluhod, ang kanyang kaluluwa ay nasa paanan nito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang isang mamahaling singsing, kundi ang sulat na iniwan nito. Bumalik ka sa akin, Ara, pagsusumamo niya. Hindi dahil sa bata, kundi dahil sa'yo. Dahil ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang tahanan ko. Kinuha niya ang kamay nito at marahang inilagay sa kanyang dibdib. Pakasalan mo ako. Pakasalan mo ako. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa pandinig ni Ara. Tinatabunan ang lahat ng sakit, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng gabing puno ng luha.
Tinitigan niya ang mga mata ni Miguel, mga matang minsan niyang kinatakutan, hinangaan at iniyakan. Ngayon, ang nakikita niya lamang ay ang isang taos pusong pagsusumamo at isang pag-ibig na dalisay at totoo. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng mga nakaraang araw ay gumuho. Ang natira na lamang ay ang katotohanan na hindi kailanman nagbago, mahal niya ang lalaking ito. Sa halip na isang salitang sagot, dahan-dahan siyang tumango. Isang tango na may kasamang luha. Isang tango na nagsasabing. At sa unang pagkakataon, isang tunay at malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Binitiwan nito ang saklay, hinayaan itong bumagsak sa lupa. Gamit ang natitirang lakas, niyakap niya si Ara. Isang yakap na puno ng pangako, ng pasasalamat, at ng isang bagong simula. Isinubsob ni Ara ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalanghap ang pamilyar na amoy na kanyang pinanabikan. Dito. Dito ang kanyang tahanan. Epilogo. Makalipas ang 3 taon. Ang hangin sa Hacienda de Villa ay sariwa at puno ng tawanan ng isang bata. Ang dating madilim at malungkot na bahay bakasyonan ay isa na ngayong tahanang puno ng buhay at liwanag. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakaupo si Miguel sa isang duyan, hindi na kailangan ng saklay. Ang kanyang mga binti ay may peklat pa, at may bahagyang kislot pa rin sa kanyang paglakad, ngunit kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa kanyang kandungan, isang 2 taong gulang na batang lalaki na may mga matang tulad ng sa kanya ang masayang naglalaro ng isang laro ang eroplano. Daddy, Daffy, sigaw ng bata, itinataas ang eroplano sa hangin. Yes, Liam, Daffy, nakangiting sagot ni Miguel, ginulo ang buhok ng kanyang anak. Mula sa bahay, lumabas si Ara. Ang suot niya ay hindi na puting uniforme ng caregiver, kundi ang malinis at plansadong uniforme ng isang lisensyadong nurse. Sa tulong at suporta ni Miguel, natapos niya ang kanyang pag-aaral. Ngayon, hindi na lang siya asawa ni Miguel de Villa, siya si Nurse Ara Reyes de Villa, ang namamahala sa isang maliit na klinika na itinayo nila sa kalapit na bayan para magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Ang utang niya sa nakaraan ay nabayaran na, hindi lang ng pera, kundi ng isang misyong mas malaki pa sa kanyang sarili. Ang multo ng pagkamatay ng kanyang kapatid ay napalitan na ng pag-asang dulot ng bawat buhay na kanyang natutulungan. Lumapit siya sa kanyang mag-ama, isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Umupo siya sa tabi ni Miguel at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Anong ginagawa ng mga paborito kong lalaki? Tanong niya. Pinapalipad po namin ang eroplano, Mommy, masayang sabi ni Liam. Hinalikan ni Miguel ang tuktok ng ulo ni Ara. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte, bulong niya. Dati ang mundong ito ay isang bilangguan. Ngayon, ito na ang paraiso ko. Dahil sa'yo. Tumingala si Ara at sinalubong ang kanyang mga mata. At ikaw naman ang halimaw na naging prinsipe ko. Nagtawanan sila, isang tunog na perpektong umaayon sa huni ng mga ibon at sa ihip ng hangin. Pinanood nila ang kanilang anak na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang papalubog na araw. Minsan, isang sulat ang dumating mula kay Doña Eleanor. Walang nakasulat na kahit ano. Ang laman lang ay isang luma at kupas na larawan ng ultrasound, ang unang larawan ni Miguel sa sinapupunan nito. Isang tahimik na pag-amin. Isang marupok na tulay. Hindi pa sila nagkikita, ngunit alam ni Ara na iyon ay isang simula. Sa gitna ng kanilang tahimik na paraiso, sa ilalim ng puno na naging saksi sa maraming alaala, natagpuan ni na Miguel at Ara ang kanilang tunay na tahanan, hindi sa isang mansyon o sa isang hacienda, kundi sa bisig ng isa't isa, at sa pamilyang kanilang binuo mula sa mga basag na piraso ng kanilang nakaraan. At dito, sa kanilang tunay na tahanan, nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Ara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanatang aking isinulat, naging karamay ko kayo sa bawat salitang aking binitiwan. Sabay nating sinamahan si Ara sa kanyang tahimik na katatagan, at sabay nating sinaksihan ang muling pagbangon ni Miguel mula sa kanyang pagkawasak. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging ingrande o perpekto. Ito ay madalas na nahahanap sa katahimikan ng pag-unawa, pinagyayaman ng tapang ng pagpapatawad, at pinapatatag ng pag-asang laging may bagong umaga na nag-aabang pagkatapos ng pinakamadilim na unos.
Isang patunay na ang pinakamatibay na tahanan ay hindi gawa sa bato o kahoy, kundi itinayo sa pundasyon ng dalawang pusong piniling maging buo para sa isa't isa. At ngayon, nais ko namang pakinggan ang inyong tinig. Anong bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong baon mula sa kanilang kwento? Malugod kong babasahin ang bawat komento at mensaheng magmumula sa inyo. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.